Virginia Foundations of the Palapakan mo natin ang Panginoon o maraming mapagpalang. Heavenly Father, we thank you, Lord, with humbleness at thy throne, O God. We give you worship, adoration, O God, hallelujah. Oh Jesus, we worship you, O God. Sa gabi nito, Panginoon, O God, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at kami po, Panginoon, O God, ay lubos na nagagalak at narito na naman po kami na nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon, O God, upang pag-aralan ng iyong mga salita, upang purihin ka, Panginoon, sambahin sa Espiritu at katutuhanan, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, O God, na patuloy na nakikinig ng iyong mga salita. Sapagkat ang iyong mga salita, Panginoon, ay amin po itinapamuhay ito, Panginoon, sapagkat ito'y pagkain ng aming pagkaluluwa, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa mga gagamitin mo sa gabi nito, Panginoon, O God. Dalangin ko po, Panginoon, let your anointing magmula, Panginoon, sa worship leader, testimony leader, song leader, Panginoon, at hindi Panginoon, O God, ang magbabagi ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at sambahin sa gabi nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 4, New Living Translation. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms, because we are united with Christ even before He made the world. God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. So bago pa man niya likhain ang mundo, minahal na tayo ng Panginoon at pinili tayo kay Kristo upang maging banal at walang kapintasan sa Kanyang Panginoon. Kaya wala tayong ibang gagawin sa gabi nito, mga kapatid, kundi ang bigyan ng mataas na papuri at pagsamba ang dakilang Diyos na nagmahal at tumanggap sa atin ng buong-buo, at habang inawit natin ang sasabing sa tulang dinay. Masuri at
tayong mga kapatid at pinatawagan ko natin si Sister Virgin at sa ating Sister Martin. Salamat. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Masaya ko na nakita ko nga yung lahat dito sa bahay ng mga Estrada, mga kapatid. Matagal akong nawala. So, sa gabing ito, mga kapatid, ipapakita natin sa ating Panginoon. Ihahayag natin ang kabutihan ng Panginoon na ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Mayroon po bang pinagpala sa inyo o may maganda po ba kayong testimony sa ating Panginoon? Malaya na po kayong tumayo. Isa-isa lang, ha? Pasalamat sa ating Panginoon dahil nakatin mo kami dito sa Bible Study. Nagpapasalamat sa Panginoon dahil marami kami pinagawa ng ating mga anak. Magawa at nagkukulang ng budget pero nagtitiwala pa tayo sa Panginoon dahil nagtitiwala ay pinagpapahan. Salamat sa lahat na binibigay niya sa amin na protection na binabalik ko ng sa kasama. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid, amen ha. Bagamat kumukulang tayo sa financial. Amen. Andyan pa rin ang suporta ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayan. Gagawa yan ng paraan. Amen. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon, mga kapatid, sa ginagawa ng Panginoon sa buhay nila, Sister Karina at Brother Peter. Kasi gaya nga nung nasabi ko noon kay Sister Karina, na kung sila ay wala sa Panginoon ngayon, hindi ko rin alam. Amen. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon din, mga kapatid, sa pamilya ng Arieta. So, sino pa, mga kapatid? Praise God. Nais ko'y magpasalamat sa Panginoon Jesus dahil yung invitasyon namin kay evangelist sa kanyang pastors and family ay pinulakan din ng hapon. Kaya busy kami ni Brother So, nag-enjoy naman sila sa fishing. Tuwang-tuwa sila. Sabi ni evangelist, it is the first time daw na mag-fishing. Oh, yeah. So, nakadalang sila. Enjoy. Pinag-enjoy kami. So, ang pinapasalamatan ko na sa Panginoon, kalakasan mo, wala na akong board sila sa Panginoon na rin. Siyempre yung pagkahanda rin, binibiro sa kumibisita ka. So, salamat sa proteksyon, pangkalakasan, magandang kalusugan, at saka yung pag-provide niya rin ang pangangailangan namin para makapagbisita rin kami. And then, at saka yung mga tumulong din, sinabaritan, extension natin. Salamat din sa kanila. At saka yung mga prayers nyo rin sa kanila. So, tuwang-tuwa sila at yung iban, ibabalik na naman sa atin. Kasi mababay itong mga taga-panggasyon. Wow! O palakpak din, mga kapatid. Ayun niyo ba yun? Praise the Lord, Pangasinense tayo. Yes. Yeah, okay. Tuwa siya. Then, masarap na kwentuhan sila kung mag-enjoy kayo. Yung kwento nila about Word of God. So, nag-enjoy din sa although yung mga nakakatuwa, na-experience nila, pero hindi yung talaga marunong yung ano. Para sa kabutihan naman, hindi siya para sa kabutihan din natin. Kapatan. So, yun ang pinapasalamatan dahil naimbitahan namin sila, pinagtakan nila yung invitation namin. And then, pinapapasalamat din sa inyo dahil ginagamit yung mga asawa para sa mga evangelist, silang pinagtasyan. At pinagpapasalamat din financially, God always provides yung pangailangan na nagpapatuloy din sa iba. At saka yung Bible study natin dito, ay salamat sa Diyos, patuloy na pinagpapala yung kalakasan natin. Kakaiba. Kasi tuwing mag-aral tayo, mag-ikot, yung strike, hindi ba napapansin iba? Tulad ko, may nararamdaman na, pero pagkakaroon sa mga ganito ng mga nakakapot. Amen. Huwag walang boses, pero yun ang kapangyarihan ng Diyos sa Davao sa atin. To God be all the glory. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam mo, Sister Edeline, para bang ako din naiinggit na may maimbitang mga like pastor, evangelist na pupunta sa bahay na para magbagi ng salita ng Panginoon. Eh kaso kasi wala ako talagang kakayanan, alam mo naman. I like it. Gusto ko kayo lahat pumunta din doon, pero magminsan kasi alam mo naman,
comes to this, talaga. Susunod ka na. Amen, malapit na. Kiniklip ko na yan. So, God bless you, Madam Fidelin. At alam namin na patuloy kayo pinagpapala ng Panginoon dahil alam namin na matulungin kayo, hindi kayo maramot. Kaya, so, palaging handi yung kamay nyo sa mga nangangailangan. So, salamat sa Panginoon dyan. At sino pa, mga kapatid? Ako rin magpapasalamat sa Panginoon dahil nung nakaraang Friday, nag-building kami ni Brother Chris. Pero sinabi na namin kay Sir Romeo yung nangyari. Nung nasa taas kami ng bubong, may naang si Brother Chris na nasusunod. Kala ko yung welding, tinignan ni Chris. Tapos ako rin, parang may baba ka. Bumaba ako. Nasusunod na pala yung atik. Saan yan? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang napakabuti ng Panginoon na hindi niya hinayaan na kumala yung apoy na nagawa namin talaga ng parang. Kaya talagang napakabuti ang Panginoon dahil kung nagkaroon ng sulo yun, wala kayong pagbayad. Pero alam namin na hindi namin akalain na tatagos yung welding. Pero Hindi ko alam yan Hindi ko sinasabi. sinabi na namin kay Sir Ron kasi pag hindi namin din sinabi baka magalit siya. Kaya sabi ko kay Chris, kaya kung mag-welding tayo, tingnan natin. Kasi nasa taas kami yan walang tumitingin sa baba. Eh, nung namin namin, bakit? Kami usok. Kala ko nagkikita yung welding ng welding. Yung pala nasusunod na doon sa kubita. Ang ginawa namin yung post na lang ang pinag-abot namin. Pero, tugad bidag yun. Amen. Amen. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Alam niyo sa mga pangyayaring ganyan. Gumagawa ang Panginoon, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Alam mo yung usok? Yun yung dahilan kung nag-sign ang Panginoon sa inyo na may nasusunog. Dahil kung wala kayo namoy, sunog na talaga. So, salamat sa Panginoon talaga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya hahayaan na ang kanyang mga anak ay mapahamak. So, sino pa? Praise God. Ako din nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil tunay na ang Diyos ay napakabuti. Salamat sa Jewel Scarlet na ibinigay ng ating Panginoon. Praise God. Dahil naalala ko po yung aking pong pagkabata mga kapatid dahil nag-attend po ako ng GSP niya mga kapatid, yung pong Girl Scout mga kapatid. At nakita ko po yung sarili ko po sa kanya mga kapatid na salamat sa ating Panginoon dahil ang lagi kong dinadala ay Boy Scout. At salamat sa ating Panginoon yun nga dahil merong Jewel Scarlet mga kapatid na ibinigay ng ating Panginoon. At yun nga, kagalakan ko na nakita ko yung sarili ko sa kanya mga kapatid. At ibinabalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Bawat testimony, palakpakan natin ang Panginoon. Sa ito nakita ko rin yun sa may post mo. Siya yung parang pinaka-aktibo doon eh. Very alive siya. Oh, sige, salamat sa Panginoon. Sino pa? Diyan. Wala na? Tumayo naman kayo dito sa part na to. Wala na. Okay. Ako rin na mga kapatid sa totoo lang. Ayan, palagi kong sinasabi na napakabuti ng Panginoon sa akin. Amen. Sa dami ng mga problema, pagsubok na dinaanan ko. Amen. Talagang hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Masasabi ko na napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Dahil kung di siya napakabuti, wala na ako dito. So ito pa rin, nakatayo pa rin. Napapatuloy pa rin sa ating Panginoon dahil napakabait ng ating Panginoon. Hindi niya rin ako talaga pinabayaan. Amen. So, ang papurit na salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid. Kukunin ko rin po yung pagkakataon na pasalamat sa ating Panginoon. Last week, lumabas na yung grade results namin from second quarter and first semester. And nandun na, sa second semester is
nakuha ko yung with highest honor. And napapasalamat ako sa Panginoon dahil alam kong hindi ko yun makukuha kung hindi ako tinulungan ng Panginoon. Dahil kahit sa pagpupuyat ko, nandun pa rin na ang lakas-lakas ko pa rin pag-isip ko sa umaga. And kahit madaming contest na sinalihan, nakahabol pa din ako sa exam, napasa ko halos lahat. And papasalamat ako dahil hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa journey ko back sa first sem at binabalik ko ang pupuri sa ating Panginoon. Kahit tumayo mga kapatid at nalakot tayo sa masasayang awitin habang tinatawag si Brother Lawrence. Mga kapatid, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Kung handa na po tayo, wala po natin ang biyak sa lumaran ng sa mga kapatid, dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon at ihanda na po natin ang puso't isipan para sa salita ng ating Panginoon habang
So, tinatawagan ko si Sister Karen. Sabihin po natin, God bless you, Yes, Sister God Karen. bless you, Sister Karen. Amen, mga kapatid. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At yun, habang nakatayo po tayo ay ilingin po natin kay Ma'am Adeline prayer for Amen. Let's bow our head together. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na kami makapag-aral at makarinig ng mga salita ngayong gabi. Salamat, Panginoon, na muli mong dadagdagan ang aming kalaman sa mga salita mo. Lord, I pray na God, kung nalilin kami sa aming puso na may maglang ngayong gabi na matawarin po kami, pakalisin po kami. Tulungan mo po kami ng mga salita at matanggap po namin at makarating sa aming mga puso at makita namin kung gaano halaga ang mga salita sa aming buhay. Yes, Lord, nakatay na rin po ang Dr. Panginoon, Sister Karen, Panginoon, ang sa buong kanyang bibig, Panginoon, para ipangalan ng mga salita. Kung nakakaalam, Panginoon, Lord, let my peace for it you will, my God. Lord, I pray, my God, your anointing, Panginoon, ay gawin ito sa kanya. At nasa ganun, Lord, ang kabutihan mo, Panginoon, Lord, ang mag-anak sa lugar nito, Panginoon. Lord, I pray for your presence in this place. And we pray in Jesus' name we say amen. Amen. Praise God. At habang namatay tayo, ay basahin po natin ang verse like Luke 23 verse 34. Sabi niya dito, but Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nawa ang Panginoon ang mag-bless sa kanyang salita at maaari na po tayong magpapalita. Grabe. Ano ko? Parang ito pa ata yung curse na pag tayo holy na maging exhorter for this year, and parang laging first time ano nangyari kasi nitong week parang ilang beses kong gustong chat si Ate Becca na sabihin sana na ate baka pwedeng next time gano'n, pero salamat pa rin sa ating Panginoon, though may takot, merong pag-aalinlangan kasi we are not worthy of His grace naman, di ba? Pero yung unworthiness na nararamdaman natin, yun sana yung maging mitya na para mas lumapit pa tayo sa ating Panginoon. At, yan. Ang title ng aking ituturo ngayon is See Beyond the Offense. When you offend, the word offend is meaning insult to mean to cause hurt feelings or deep resentment. So, pag sinabing inoffend ka, meaning may foul na nangyari. Nasaktan ka, it's either light lang or napaka-deep nung na-inflict sa'yo na hurt. And forgiveness. Forgiveness will only occur when someone offend or sin against you. Ang forgiveness is, sabi sa Merriam-Webster, ang forgiveness involves an intentional decision to let go of resentment and anger. That hurt or offend you may always be with you. Sabi niya, pag hindi ka pa daw nag-forgive, yung tao or yung bagay na nakasakit sa'yo is na laging nasa sa'yo. Ito mo yun, ikaw na yung nasaktan, ikaw pa hindi lulubayan ng feeling na binigay sa'yo nung taong naka-offense sa'yo. And, ayun nga, forgiveness will only occur when someone offended or sinned against you. At the Bible says about forgiveness of God. Number 1, every person is separated from God because of sin. Sabi nga kayo na, forgiveness will only occur when someone offended or sinned against you. We are all sinners sa harap ng ating Panginoon. But by His grace, we are here. Sabi sa Isaiah 59 verse 1 to 2, Behold, the Lord's hands is not shortened, that it cannot save, neither His ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So, kapag nagkakasala daw tayo sa ating Panginoon, hindi lang tayo basta-basta nagkakasala. Parang, ito rin po yung nagiging rason bakit nakoblock yung
blessings na dapat para sa atin. Hindi lang material blessings, hindi lang financial blessings yung nabablock natin dahil sa ating pagkakasala. Ito rin yung physical. Kaya siguro hindi tayo gumagaling sa mga sakit natin or mga nararamdaman natin kasi meron pa sa puso natin na hindi natin hiningi ng tawad sa ating Panginoon. And next is, pag nagkakasala tayo, is hindi tayo nagiging acceptable sa harap ng ating Panginoon. Sabi sa Romans 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not one. At hindi lang physical yung nabablock yung blessing sa atin, kundi mental and any other aspects like your peace. Kapag nagkakasala ka sa isang tao, kahit hindi mo man isipin yung ginawa mo masama sa kanya, pero ang Panginoon ang mag-uusig sa'yo sa mga ginawa mo at hindi ka niya bibigyan ng kapayapaan dahil doon. At next is, even though we sin, the Lord always sought to form a close relationship with people. Though nagkakasala tayo sa harapan ng ating Panginoon, siya pa din yung unang lumalapit sa atin para palalahanan tayo na, anak, mali yung ginawa mo, anak, ganito dapat. Kasi, kung sa ating mga tao lang, kapag, kunwari, ako, may ginawang kasalanan kay Clara, tapos, siya pa yung parang magbababa ng pride para humingi ako ng tawad. Parang hindi natin sukat akalain na gagawin ng isang tao yun. Tanging ang Panginoon lang ang kayang ibaba yung pride niya para sa isang tao na katulad natin. Sabi sa Jeremiah 31 verse 33 to 34, "But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law After those days, said the Lord, I will put up my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." And God is truly amazing. Kaya pag nangyari sa dalawang tao yung nasa verse, hindi mo sukat akalain. Pero may mga pangyayaring ganun, pero sobrang rare na yung mismong binigyan mo ng sama ng loob, binigyan mo ng, kung ginawan mo ng masama, is siya pa yung lalapit sa'yo para parang sabihin na, okay, pinatawad na kita, okay, tapos tsaka lang marirealize ng isa na nagkasala pala siya, or tsaka lang siya magkakaroon ng lakas ng loob, tsaka lang niya ibababa yung pride niya kasi lumapit na yung inang niya. Remember the Israelites in wilderness. Yung nilabas sila ng ating Panginoon mula sa Egypt. Ako natatawa eh. Paulit-ulit silang nagkakasala sa ating Panginoon. Tapos magagalit ang ating Panginoon, tapos hihingi sila ng tawad. Magagalit ang ating Panginoon, pero susuyuin pa rin sila at hihingi sila ng tawad. At after that, gagawa na naman sila ng kasalanan. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses nila ginawa, kundi maraming beses sa ating Panginoon. At pati hanggang ngayon nangyayari yun. Nagkakasala tayo sa ating Panginoon, siya pa ang nagpaparamdam sa atin ng pagmamahal niya. At doon tayo nagkakaroon ng repentance sa ating Panginoon. At sa mga tao, di ba, meron tayong kasabihin na once is enough, twice is too much. Pero sa ating Panginoon, wala yun. Because God is God. Pangatlo, God's forgiveness is always available to each and every one of us. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness. So if God's forgiveness is always available to us, we should pass it on to our brethren. Alam ko mahirap. nangyari na yun sa akin, nangyari na yun sa kanya, nangyari na yun sa akin. Bawat isa sa atin. Pero kung gagawin natin to dahil nabihis natin ang pangalan ng ating Panginoon, matutuwa ang ating Panginoon.
we often get hurt by other people and much worse. The one that hurt us is the one that we love. Hindi natin hindi natin maiiwasan na masasaktan tayo ng ibang tao o makakasakit tayo. Kasi hindi tayo pare-parehas ng pag-iisip. Hindi tayo pare-parehas ng mga pinagdaraanan sa buhay. Sabi nga nila, hurt people. Ano ibig sabihin nun? Yung mga nananakit na tao ay yung masaktan na tao ay nananakit din ng tao. So, let us think of this way na kapag sinaktan tayo ng iba, baka may unresolved issue siya sa sarili niya. Kasi sabi nila, sa mga nababasa ko sa psychology or kaya doon nagagawa ng tao yung isang bagay kasi nangyari na sa kanya or nangyari sa kanya or nangyari sa kanya. Kinukuha ko, sorry. Ayan. And we are mere humans. We can't forgive and forget. That's the reality. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon sa grasya at habag niya, kaya niyang gawin yun para sa atin. May verse na sinabi na, dito sa verse kanina, I will remember their sin no more. No more. Kaya kapag hinihin mo na ng tawad sa ating Panginoon yung mga kasalanan mo, wala na yun. Bago ka na uli, parang papel na parang ball na binandalize, tapos nilinis ulit. Nilagyan ng bagong paint, nilagyan ng bagong design. Ganun ka na ulit. At ayun. People will persecute you because of your skills, visions, dreams, talents, or even mistakes. Sa mga skills, siguro, ayun na, sabi ko na, hurt people, hurt others. Siguro, hindi nila kayang mag-improve kasi wala ang Panginoon sa kanila, or hindi nila kayang gawin yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, kaya ikaw yung sinasaktan nila para bumaba yung self-esteem mo, bumaba yung self-confidence mo para isipin na, ako na lang gawin ko, gato naman yung tingin niya. Pero kung mag-focus tayo sa sinasabi ng ibang tao, walang mangyayari sa atin. Tandaan natin na ang may kilala lang sa atin na ang ating Panginoon. Kahit ang sarili natin, hindi natin kilalang mabuti. May mga bagay na nagugulat tayo na ganun pala tayo. Na may mga bagay na ngayon pa lang natin, nung bata ka, gusto mo ganito. Nung tumanda ka na, gusto mo pala ganito. Hanggang sa pagtanda, may mga bagay na magugulat tayo na gusto pala natin o ayaw natin sa sarili natin. Ayan. People will persecute you because of your visions. Hindi nila nakikita yung vision mo para sa ating Panginoon. Kasi mostly na nag-persecute sa'yo is yung mga hindi kilala ang ating Panginoon. Hindi nila nakikita na yung gusto mo na makapunta sa church na maaga, gusto mo na lagi nasa church tuwing Sunday, gusto mo na lagi ka nasa church kada may mga gawain. Sabi nila, waste of time. Sabi nila, ang ginagawa mo yun, parang napaka-banal mo naman, Kaya gano'n yung mga biro sa akin eh. Tapos, yun. Parang sinasabi nila yun na, tapos minsan, sabihan ka pa na pag nagkamali ka, Kristiyano ka pa naman. Yun nga, di ba? Parang nakakaano lang na, yung visions mo para sa Panginoon, yung visions mo sa pananampalataya mo, yung visions mo para sa ibang tao na may bahagi sa kanila ang ating Panginoon, nakukontradict dahil dun sa mistakes na ginagawa mo. Kasi kapag dun sa visions mo, napakabanal mo naman, napakaganito, ganyan. Tapos kapag nagkamali ka, Kristiyano ka pa naman, bakit ka ganyan? Kristiyano ka, bakit ganito? Kristiyano ka, bakit yung sinasabi mo? Kung nagkamali lang naman po tayo. Ayan. Pero minsan sa mga mistakes natin, lalo na kapag kapwa natin believer yung nakapag-persecute sa atin. Because,
lang tayo, i-assess natin kung tama ba talaga yung sinasabi nila. Kasi hindi naman sila magsasabi ng mga salita o gagawa ng mga bagay na makapanakit lang sa atin. Minsan ay kadalasan, it is a way to correct us. Kaya i-assess natin mabuti, timbangin natin mabuti kung tama ba talaga yung sinabi niya o hindi mo lang talaga napansin sa sarili mo na mali ka na. Ayan. Habang binabasa ko yung verse na to, parang January ko pa ito nabasa or na-topic sa devotion ko. Na-realize ko na meron siyang symbolic reminder sa atin na we must also forgive. Kahit na yung mga tao is binigyan tayo ng sama na loob or gumawa ng mga bagay na hindi natin gusto. Kasi ang ating Panginoon, siya na rin mismo ang nagsabi, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Diba? Yung sa sa may mga few verse backwards noon, yun yung time na nilalati ko na siya, pinag-crucify na siya, pero ang una niyang paling sinabi sa ating Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they are doing. This verse says that we must also forgive those people who had done bad things for us, for they don't know what they are doing. Also, a realization na sometimes baka tayo yung gumagawa ng mga bagay na makakapanakit sa ibang tao. Na siguro, nakapanakit ako, siya na siguro ang humihingi ng tawad para sa akin. Ganun yan, give and take lang para sa akin. And a reminder na we need to get beneath the offensive behavior na ginagawa nila and forgive them. Sabi nga nila, everyone needs Judas in their lives. Nakakatawa, pero parang sa mga buhay na bawat isa sa atin, meron talagang isa na makakapanakit sa atin. Na, di ba, nakakasama ni Jesus sa araw-araw, nakakasama niya mag-evangelize, nakakasama niya magturo, and yet, he betrayed him. Pero, okay lang sa ating Panginoon yun, kasi yun pala yung magiging rason bakit magkakaroon ng success ang ating Panginoon. Yung success na yun ay yung tinatamasa natin ngayon. Yung pagmamahal ng ating Panginoon, yung pagtupos sa atin, sa mga kasalanan natin. Hindi na natin kailangan magkundina pa ng mga kung ano-anong law na ginagawa nila noon. Kung hindi, lumapit lang tayo sa ating Panginoon, hindi na natin kailangan mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng lamb, ng sheep, gano'n. Ang gagawin lang natin, isa lang pinto, mag-pray sa ating Panginoon ng repentance. Everyone needs Judas in their lives. Judas betrayed Jesus that resulted for the victory of Lord for us to bring out the purpose in me. Yung betrayal na yun ang nag-resulta sa purpose talaga ng ating Panginoon sa mundong ito. Sabi niya, be still and be strong, forgive, and your purpose will be revealed. Okay, we must see beyond the offense from the eyes of the Lord. Kasi kung hindi natin titignan yung mga bagay na nakapanakit sa atin sa paningin ng ating Panginoon, mag-fail tayo. Baka siguro wala na tayo ngayon, nakipag-away na rin tayo, or tinatulan na rin natin yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa atin. Or much worse, tayo din yung pinatulan kapag ginawa natin sila ng masama. Let's have a prayer heart that we shouldn't respond to it through our unresolved issues, but in the love of the Lord. Lagi nating dalhin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang isa sa mga prayer ko is, Lord, let me see through your eyes. Dahil, kung ako lang, kapag may ano dyan, yun yung unti-unti ko na naalis sa sarili ko, na huwag mag-act agad sa isang bagay. Kailangan mo nang mag-assess. Kasi hindi naman agad ma-review sa iyo yung consequences na gagawin mo. But salamat sa ating Panginoon, sa kanyang gabay at sa kanyang grasya, sa kanyang pagmamahal para sa atin, na hindi tayo maabot sa ganun. Ayan. Sabi nga dito,
you are going to face the most spiritual attack on the things you are meant to do. Sabi niya, if you are meant to be a leader, you will battle with your sense of worth. Kasi being a leader is, buhat mo sila lahat. Ikaw yung titignan nila. Kaya kung nawala yung sense of worth mo, madadamay rin sila. At if you are meant to be a giver of the kingdom, you will battle in the area of finance. Sigurado ako na naranasan din to ni Mang Edeline. Giver of the kingdom, you will battle in the area of finance. At kung nararanasan natin yan, thanks be to God. Kasi soon, magiging giver din tayo sa kingdom, ating Panginoon. And if you are meant to give people hope, you will battle hopelessness. And don't stop. The enemy's goal is to take you out before you've even started. Let this form you and not break you. Always see beyond the offense. Always see beyond the things na binigay sa'yo. Always see beyond the things na ginawa sa'yo through the eyes of the Lord. And yun. We need to get beneath the offensive behavior and forgive them. Be still and be strong. Forgive and forgive. Kahit ilang beses pa yan, forgive and forgive. Sabi nga, we must forgive 70 times 7. Meron nga ang joke eh. Kinagwala niya yung 70 times 7. So Lord, pag ganito number na, hindi na po pwede. Pero hindi naman umaabot sa ganun. Kasi, pag pinatawad natin sila, nagkakaroon ng reconciliation, nagiging masaya uli, nagiging ayos uli yung relationship ng bawat isa. At yun, be still and be strong, forgive and forgive. Forgive lang ng forgive. Dahil doon lalabas yung totoong purpose mo sa mundo ito. At binabalik ko na po sa atin. Praise God. So, ating natutunan ang salita ng Diyos tungkol sa forgiveness. Amen? So, ang forgiveness, mga kapatid, is a choice. Bakit mo nasabi ang choice? Lahat po tayo ay nakaranas ng masaktan. Diba? Amen. Kahit mga bata, mga estudyante, naranasan nyo ng masaktan. Mga anak ko, ay mga anak ni Brother Dante, I'm talking to you. Anak ni Sister Karina, naranasan nyo na nasaktan, di ba? Alexander, brother. Amen! Amen. Kayo, hindi kayo mag-amen. Tatay, Brother Red, lahat. Sakto man kamay ninyo. Yes. Nasaktan na ba kayo? Ay, amen. Especially pag yung nililigawan mo, di ba? Masakit. Okay? Ate, alam ko, nasaktan ka na rin noon. Yes. Lahat tayo, wala exempted. Mga anak, nasaktan ka na rin ni tatay. Di ba? Nagagalit kayo minsan sa kanya, no? So, lahat po tayo, forgiveness is a choice. Nasa atin po, decision po natin kung atin sila patatawarin yung mga nanakit sa atin. Kasi kung hindi natin gawin yon, remember, forgiveness, there's a power to change your life. Kung ayaw magpatawad, ikaw ang lugi. Hindi kayo makakatulog. Amen. Right. Remember that. Yes. Kaya huwag kayo magmalaki. Yes. And then forgiveness is also a process. Yes. Masakit ang masaktan, lalo na pag may mga taong nare-rape. Matagal ang kanilang recovery. Grabe ang mikit nila. Kahit mamatay sila o sila sabi, patawarin ko, hindi nila matawad. Because forgiveness is a process. Ang tanging makakatulong lamang po ang Diyos pag gano'n nangyari. So mga anak, I'm talking to you. Kung kayo nagtampo sa mga magulang ninyo dahil nasasaktan kayo dahil sa kanilang pagpatuwid or kasi ang mga magulang kasi tandaan yung mga anak, hindi sila magsasabi na isang bagay kung hindi makakatulong. Of course, nasasaktan ka dahil sa ego. Pero mga anak, magpatawad kayo. Hindi maganda sa isang bubong na mayroong pintin na galit. Kayo ang lugi.
hindi kayo pagpapalain ng ating Panginoon. Pati panalangin nyo, kala nyo ba sasagutin tayo ng Diyos? Yeah. Because mayroong kasalanan. You don't know how to forgive. Although may process siya, mahirapan tayo, pero hingin mo sa Diyos. Lord, alam ko na saktan ako ni Brother Dante. Isang pala, mga anak. Pero, tatay nyo yan, bakit hindi nyo mapatawad? Nanay mo yan, bakit hindi mo mapatawad? Kapatid kita, Sister Carly, ba't di ko kayo mapatawad? Diba? Pero pag gano'n nararamdaman mo, ipastingan mo yan. Totoo yan. Kasi hindi basta-basta makukuha ng 1 buwan, 2 buwan, lalo pag nasaktan ka, grabe, masakit, may sugat. So, ang gawin nyo na lang, mag-fastingan mo, ipag-pray mo na ipag-pray. Kaya wala na ito, simple sa Diyos. Marami akong kakilalang tao na ganyan. May mga asawa pa. Yung asawa, nakahanap ng babae. So, iniwanan yung babae. Masakit sa babae. Sabi niya, pinatawad niya na, pero tuwing maalala niya asawa niya, umaatake yung galit. Pinatawad ko na rin, pero bakit masakit pa rin? Kasi may proseso. Hindi makukuha ng 1 taon, lalo pag grabe ang hurt. Grabe ang sakit ng scar. Kaya walang imposible sa Diyos. Hingin nyo na, di ba, Sister Virgin, na naranasan ko na yan. Yung unexpectable. Kung kanino pa yung mahal mo sa buhay, nasasaktan. Lalo na sa bahay, kasi sa isang bahay. Hindi natin iiwasan may hawkan, hindi nag-aaway-aaway, magkakapatid, nag-aaway-aaway. Mayroon yan. Ate, naranasan nyo na yun, di ba? Oo. Kasi sabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo, habang nandito pang Diablo, there's no peace in the house. Brother Jess, posibleng walang peace. May mga away dyan. Diba? Hindi pagkaintindihan. So, ang gawin lang natin, remember, forgiveness is a choice. Kung gusto mo makatulog ng masarap, kausapin mo Sister Janet, Brother Jess. Hindi sasabi, isa lang. Pero din Brother Peter, hindi talaga yung makakatulog. Mag-usap kayong dalawa. Asawa, ano ginagawa ko? Totoo lang ginagawa namin ni Brother Ronnie. Kaya totoo yung sabi ni Evangelist, hindi daw sila wow, praise the Lord. No? Buong nung mag-umpisa sila nag-asawa, hanggang ngayon hindi sila nag-awa na yun. Sa couples night, ay wala ka. Kabila. Ay, wala sila. Mga kabataan. Sabi ko, yung mag-asawa ni si Evangelist, yung night time asawa niya, hindi minsan sila nag-awa. Anong susi? Patawad, yung paglilingkod nila sa Diyos. Kasi they try their best that Jesus is the center of their marriage. Tandaan mo yan. Prayerful sila, nagpa-fasting, pero pinagpapala sila ng Diyos sa marriage nila. Pati mga anak, siyempre pinagpapala ng Diyos ang marriage. Pati mga anak, walang gulo sa bahay. Pag hindi nag-aaway ang nanay, of course hindi nag-aaway ang mga anak. Pero kung lagi nag-aaway ang mga nanay, mga magulang, mga anak din, mag-aaway, magpapintado, magulo. Kaya mga magulang, dapat maging example din tayo sa mga anak natin. Kung nag-aaway kay Brother Dante, pag-ulis ka nila. Sa kabiling tayo. Totoo, yun ang ginagawa namin ng Brother Lord. Kaya hindi nila hindi away, parang tampo. Kaya kayong dalawa mag-usap kayo. Hindi pa rin sa mga bata. Nakakaya. Dati ng panahon, si mama, akala mo ginagawin, narinig ko ba eh. Sinampal mo si Brother Peter. Matawag ko ba? Diba? Kunyari lang. Hindi, yun ang example kasi nung karanasan ko. Kaya sa bahay, hindi nila alam na nag-aaway kami tayo nagtatampuhan. Kami tuloy nag-usap. Then mamaya na, hindi na namin pinapalagpas isang araw. Kasi pag pinalagpas niya, sabi niya, ating Panginoon, ang Diablo ang titik ko. Matakilala na. Meron akong kakilala kung nag-aaway mag-asawa. Hindi na isang buwan, Brother Peter. Umabot ng 3 buwan, 6 na buwan, hindi nag-uusap. Kristiyano na yan, ha? Alam naman nilang word of God. Bakit ganun? Kasi walang forgiveness. Ma-pride silang dalawa. Dapat ang lalaki, brother, mga lalaki, saan kasi makamay mo?
Babaan yung ego nyo. Kausapin nyo kami mga babae. Totoo yan. Kasi hindi maganda sa isang bahay na nag-aaway mga magulang, pati mga anak hindi ng maintindihan. Sa mga magkakapatid din, mga anak, huwag kayo mag-aaway. Ha? Marunong din kayo magpatawad kasi tandaan ninyo, hindi lalago ang inis lalo na ginagamit kayo sa church. Hindi lalago. Kaya kung may nasaktan ka mga kapatid, kasi natural lang yan. Magkakaroon tayo ng mga damdamin na sasaktan natin. Kami ganun din sa mga kapatid. Minsan, hindi mo sinasadya, nasasaktan mo pala yung kapatid mo kasi the way you talk, iba yung word na ginamit mo, nasaktan. And then, nung inausap mo, meron pala siyang, yung hindi matinong isip niya, meron siyang nire-recover na meron siyang instance na parang wala siya sa sarili. Huwag niyo magbatukan ka agad. Intindihin ninyo. Siyang pagalitan. Mga nanay mga anak niyo, intindihin niyo na bago niyo pagalitan, pag may nagawang kasal, kausap niyo. Kasi may time niya, pag tinausap at masama din ang loob sa inyo, ay sigurado magliliyab ang apoy. Hindi kayo magkakaintindihan. So magpakalma ka muna, Nanay Karina. And then, magpakalma din yung isa, mag-usap kayo ng susunod. At ang Diyos ang pumalik na. Yun ang karanasan namin. Kasi kung liyab, apoy, ay talagang magliliyab. Kaya mga kapatiran, importante na maganda yung lecture natin ngayon ating napag-aralan kasi kung minsan nakakalimutan natin. So reminder ito sa ating lahat. Amen? Para pag dumating na may nasaktan ka, may nakipag-away sa'yo, patawarin mo. Paano hindi siya umarap sa akin, patawarin mo na lang. Kahit di siya humingi ng tawad, patawarin mo na lang. Kasi, nagsasaya siya, ikaw, aburito ka. Dilugi ka, Sister Karin. Kaya patawarin mo na lang siya, let it go, alisin mo ang galit mo, humingi ka ng tawad sa Diyos. And then, magpuri magpasalamat. Kasi, para hindi ka piktado. Kasi kung kaya nung gano'n ang isip, hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog. Amen? So, mahalaga mga kapatid, forgive and forget lang ang ating lecture na nagsalita kayong gabi. Para pag natin ang Panginoon. Huwag tayo makipag-away sa isa't isa, makukuha naman ito sa tamang pag-uusap. Okay? So, any question? Mga bata, walang quarreling sa loob ng bahay. No fighting. Wala sa pula, sa puti. Ito yan. Remember, we are Christian, mga anak tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nag-aaway ang kanyang mga anak. Kasi tandaan ninyo, pag nag-aaway ang isang bahay, remember yung blessings na. Ito, sunod na mga style. 40 years silang pinaikot-ikot ng Diyos dahil sa kasalanan. Hindi sila tawad, patawarin sila ng Diyos, pero unuulit pa lang nila. Saan nangyari yung blessing na stop? Hindi ko na sila nakapasok sa promise land. So, saan natin nangyari? Iba tayo ngayon, tayo binago ng Diyos, taglay natin yung banal spirito. So, remember, kailangan marunong, sabi mo sa sarili mo, marunong ako magpatawad. Marunong ako magpatawad. Kahit grabe sakit. Ito yan. Kahit tinutangan ka, magpatawad ka pa rin. Yeah. Oh. Pero hindi na ako hindi ka bayaran. Amen. So, to God be all the glory. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya bago tayo magtapos, kapay natin walang tutugon ni Ito. Tapos natin kabay natin Panginoon. Pasalamatan natin siya ngayong gabi. Napakabuti ng ating Panginoon. Ano? What a beautiful name. Kabisado? Let's worship the Lord. Tapos natin ating mga kamano. Thank you, Jesus. Natin ang presensya ng Panginoon habang ginamit natin ng mga kapatid. Hallelujah.
kami ng presensya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sa pagkatapos na natin mga gawain natin, mga kapatid, hilingin natin kay Sister Senny na mag-close in prayer. Praise, manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, Panginoon, kami muli, Panginoon, na maugad. Lumalapit, Panginoon, na Lord of Jesus, O God, sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, Lord, nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God, hallelujah. Lord of Jesus, anuman, Panginoon, Lord God, hallelujah, yung nasa puso po namin, hatred, O God, O Jesus. Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ng pusong mapagpatawad po, Panginoon, O Lord, hallelujah. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, O Lord God, ng peace of mind, O God, hallelujah. Lord, palitan mo, Panginoon, Lord God, ang hinanakit sa aming puso, Panginoon, ng pagmamahal, O Lord God, hallelujah. Sapagkat ikaw, Panginoon, Lord of Jesus, God, ang Diyos na pagmahal, Panginoon, Lord God, na wala pong ibang nagmahal sa amin, kundi ikaw lamang na nag-iisang Diyos, O Lord God, hallelujah. Yes, shalalabarayas, gandalalang, kaya lalang, kandalabakaya. Oh, yes, O God, O Jesus, give us, O Lord God, hallelujah, the forgiving heart, O God, O Jesus. Lord, Panginoon, Lord God, i-bless mong bawat isa sa amin, Panginoon, na nakarinig ng iyong mga salita. Yes, shalalabakandarayas, Lord God, alalabayas saya. God, alalabayas, kandarayas, kandarayas, santa. Give us, O Lord, O Jesus, hallelujah, Panginoon, accept your words, O God, O Jesus, and help us to be planted in our hearts, O Lord, O Jesus, O God. Lord, i-bless mo rin, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ang iyong anak na siyang nagbahagi na yung mga salita, Panginoon. Lord, pagtuloy mo po siya, Panginoon, na ingatan, Panginoon, Lord God, continue to give her, O Lord God, the knowledge, wisdom, and understanding, Lord God. Panginoon, Lord Jesus, O God, that came from you, Lord God, and bless her family, Lord God. Lord, Panginoon, maging ang bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord God, ay patuloy mo pong pagpalain, O Lord, O Jesus. Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord God, na mapaglingkuran ka namin, Panginoon, Lord Jesus, to worship you in spirit and in truth, Lord God. Yes, Lord of Jesus, and bless, Lord God, hallelujah, Panginoon, Lord God, maging si Ma'am Edeline, Lord God, bless ang kanyang family, Panginoon, Lord of Jesus, Lord God, let your Holy Spirit, Lord Jesus, oh God, to continue and manifest in their life. Yes, Lord, without you, we can do nothing, O Lord, O God, alalabayas, santa. God, ikaw, Panginoon, Lord God, ang patuloy na manifest mo sa amin, pag-ari, Panginoon, sa aming buhay, Lord God, alalabayas, santa. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang siyang aming pinupuri, Panginoon, lagi sa aming pong buhay, O God. We thank you so much for your love, Lord God, hallelujah. God, salamat sa lahat, Panginoon, and bless, Panginoon, sa aming pong pagkain, Panginoon, Lord God, sa aming pong pagsalusaluhan, O God, ay ikaw, Panginoon, Lord, ang mag-bless, Panginoon, for the nourishment of our physical bodies, O God, Jesus. Lord, salamat sa lahat, Panginoon. We thank you and we love you, we praise you, and we will back the glory, praise, and honor in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Okay, may tanong lang ako. Sino sa inyo ang pinalaya ng sama ng loob sa inyo? Sino? Amen. Baka sabihin mo, Brother Dante, kung ano yung pinalaya sa puso mo, yung galit mo. Okay, God bless us all. Let's keep the memory.